Angelina's point of view. It hurts. Masakit ang katawan ko. Pero mas may isasakit pa ba sa puso kung hindi lang durog na maraming taon, kung hindi parang pinatay na rin ito. Tinanggal na ng tuluyan para hindi na tumibok pang muli. Benedicto always holds my heart. Siya lamang talagang minahal ko noon hanggang ngayon at tuluyan na niyang winasak ang hawak ng puso ko. I know, I saw him here in the coffee shop. Hindi ako pwedeng magkamali. Habang nakahilata ako sa sahig ay nagkamalay ako. Alam kong nagtagpo ang mga mata naming dalawa nang magmulat ako ng mga mata ko, pero hindi niya ako nagawang lapitan upang tanungin kung okay lang ako. Wala siyang pakialam sa akin kung anong mangyari sa akin. Miriam! Malakas sa tawag niya kay Miriam. Nakita ko may mga responders na tumulong doon. Gusto kong tumayo pero parang binugbog ang katawan ko. May mga patak ng dugo doon, hudyat na may mga sugat ako sa katawan. Pero walang lumapit sa akin para tignan ang kalagayan ko. Naisip ko tuloy, sana ako na lang naroon. Sana ako na lang nabangga ng sasakyan na yon. At sana tuluyan na lang ng binawi ng Diyos ang buhay ko. So that I am free. Free from the pain of another heartbreak and from my disease. Ako na lang sana't hindi si Miriam. Pinanood ko ang pagdala kay Miriam sa isang ambulansya. Wala siyang malay at duguan. Nanginginig ang buong katawan ko sa nakita, lalo nang nag-aalalang sumunod si Benedicto sa kanya. Nakatunghay ako sa kanila hanggang sa mawala sila ng tuluyan sa paningin ko. Pero bago yon, alam ko muling sumulyap si Benedicto sa gawi ko. Bumagsak ang tingin ko sa sahig na puno ng bubog. Ang kamay ko'y tila may utak na pinulot ang isang malaking parte ng salamin na basag. Hinawakan ko yon. Hindi alintanang magawang sugat sa kamay ko kung hindi kukunin ng Diyos na kusang buhay ko. Baka pwedeng ako na lang. Hindi naman siguro kalabisang ako nang kikitil sa buhay ko. Para maibsan ng sakit ng puso ko. Para hindi na ako masaktan ng paulit-ulit at umasa. Baka pwedeng ako na lang ang puputol sa paghihirap ko. Tutal sa una pa lang, nakapamili na si Benedicto. Kailanman hindi niya ako pipiliing iligtas. Hahayaan niya akong mamatay. Napahagulhol ako habang halos hindi na makitang hawak. Sumigi doon ng matinding hapdi dahil sa pagkakasugat. Miss, okay ka lang? Tila may kumakausap sa akin. Pero bakit ang layo? Bakit parang nasa loob ng malalim na bangin? Tumawa ako habang umiiyak. Ako yatang nasa ilalim ng bangin. Gusto kong lamunin na ako ng lupa. Gusto kong mawala na. Angelina, tila muling may nagsalita. Angelina, this time tinatawag ng pangalan ko. Pangalan ko nga ba? Baka iba? Angelina, tumingila ako para tignan kung meron ng taong kahit na papano ay naroon para sa akin pero hindi ko pa man nakikita yon ikadiliman na muli ang yumakap sa akin hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising ako muli na alam kong nasa ospital na ako. Akala ko sa ward ko makikita ang sariling kasama ng ilang mga pasyente. Pero nasa isang private room ako ngayon. Sinubukan kong bumangon, umusod ako para isandig ang likod ko sa headrest ng kamang kinahigaan ko. Mahirap pero nagawa ko. It feels empty when I wake up and no one beside me. Mag-isa lang talaga ako sa laban ng buhay ko. Ginala kong paningin ko sa loob ng silid na kinaroroonan ko. Malungkot ang aura ng paligid. Mas nakadagdag sa kahungkagang nararamdaman ko. Pero kung naroon ako sa isang private room, hindi kaya si Benedicto ang dahilan. Baka nagpadala siya ng tutulong sa akin. Umaasa na naman ako. Benedicto. Tawag ko nang biglang bumukas ang pinto. Inakala kong si Benedicto pero umaasa lamang pala talaga ako. Enric, ngayon ko napagtanto sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Enric ako dinala. Seryoso siyang nakatingin habang lumalapit sa akin. Tiniyak na muna niyang naisara niyang pinto bago lumapit. Naupo siya sa gilid ng kama ko. Hinuli niyang mga mata ko. I am the one who brought you here. Malapit lang dito sa ospital ang pinangyarihan ng insidente. I saw a glimpse of you from the news kaya napatakbo ko doon. Wala akong naging reaksyon. Hindi nagulat kahit na umasang si Benedictong inasahan kung nagdala sa akin sa ospital. Wala namang bago. Kapag nasa panganib ako, si Enric ang naroon. Kinuha niyang kamay ko may benda. Bakit mo ginawa to sa sarili mo, Angelina? Hindi ka lang naging pabaya sa sakit mo. Nagawa mo na ring saktan ang sarili mo. Bumagsak ang tingin ko sa kumot para umiwas sa mga mata ni Enric. I just want to die. Eka ako, muling nagtubig ang mga mata ko. Wala na akong dahilan pa para mabuhay. Para magpatuloy pa sa paghihirap ko. Gusto ko na lang sumuko, Enric. Wala na akong dahilan pa para mabuhay pa. You're pregnant, Angelina. Lumipad ng mabilis ang tingin ko sa kanya. Hindi makapaniwalang napatitig. Ang hilam kong mga mata lang lumikot.
Nanginig ang mga labi ko. Totoo bang narinig ko? You are pregnant and at risk, Angelina. Aniyang mababanaag ng pag-alala ang kanyang mukha pero sa akin, tila liwanag yun sa madilim kong mundo. Hindi ko mapigilang mapahaplos sa aking manipis na tiyan. I have a life in there. Mula sa kawalan ng pag-asa, tumingin ako kay Enric na may tapang sa mga mata. I can keep it right, Enric. I can keep my child. Hindi siya sumagot, nakatitig lamang siya sa akin ng mariin. It's risky. Naging sagot niya pagkatapos ng mahabang pananahimik. I should save your life rather than I want to keep it. Eka ako nanginig ang boses. Angelina, naiintindihan mo bang sinasabi ko? If you keep the child, you need to stop your medication. Kung ikakamatay kong buhayin siya, gagawin ko. May karapatang mabuhay ang anak ko, Enric. Hindi lang ang buhay mong manganganib, Angelina. Even the child. There's no 100% he or she survive. If your health is declining, naintindihan mo ba ako? We better save you, have surgery and live a happy life. You have a bigger chance to live if we do it right away, Angelina. Mapait ako na pangiti habang napailing ng marahas. Pinaglaro kong kamay ko sa aking impis na tiyan. Hindi ako nakikinig sa mga sinasabi ni Enric. I am focused on the future raising my baby. Kahit sa loob lamang ng tiyan ko, I'll stop the treatment. Matapang kong eka. Angelina, napatayo si Enric dahil sa frustration. Hindi makapaniwala sa naging desisyon ko. Walang sino mang makakapigil sa akin na ikip ang magiging anak ko. I lost the faith to live, Enric, but this news gave me light and life. I will fight to born my baby. I will. Bumuga ng hangin si Enric, paulit-ulit. Nang muli siyang tumingin sa akin ay maluha-luha siya. Salamat sa mga tulong mo. If I need to sign a waiver para hindi ka na magkaaberya sa pagiging doktor mo, I will, Enric. Just let me have my baby. I don't know what the future brings me but I have decided already. Hindi pwedeng malaman ni Benedictong pagbubuntis ko. After the contract, mawawala ko sa buhay niya. Saan man ako dadalahin ng tadhana, titiyakin ko may luluwal kong anak ko. At may ilalabas siya para makitang mundong ito. I'll fight for my life. Kahit na hanggang sa maisilang ko lamang siya. Pero syempre gusto ko pang mabuhay. Pero kung kabayaran ay buhay ko para sa buhay na magiging anak ko, gagawin ko. Tiningala ko si Enric. Hilam ng luhang mga mata ko pero nagawa kong umiti. Muli siyang bumuga ng hangin. I'll keep you then. I'll help you, Angelina. Let me help you. Kay sarap yung pakinggan mula sa isang taong hindi ko naman lubos na kilala ay handang tulungan ako. Ramdam kong bukal sa loob ni Enric ang sinabi kaya para bang nagkalakas pa ako lalo ng loob na may kinabukasan para sa amin ng anak ko. I want to hide my pregnancy, Enric. Sana gaya ng sakit ko ay may tago natin ng pagbubuntis ko. Alam kong maaring mapasama siya sa inihiling ko. Kaya pinagpipilitan ko sa kanyang pumirma ako ng waiver. Para kung sakaling may mangyaring masama sa akin at magkaaberya, they will not blame him. Nakatitig ako sa isang sonogram ngayon. Wala pang masyadong makikita doon, pero naging dahilan yon ng kasiyahan sa puso ko. Ayon kay Enric, mahigit 1 buwan na akong buntis. Ang mga sintomas na naramdaman ko gaya ng pagsusuka sa umaga ay dahil sa pagbubuntis ko at hindi dahil sa sakit. I trusted Eric kaya sinabi kong bala ko sa kanya that after 1 month gusto kong magtago. Itago niya ako. Sabi niya may alam siyang lugar na pwede kong pagtaguan, a place where I can be checked and taken care of. Isang ospital sa isang probinsya. Sa likod noon ay isang kumbentong tumutulong sa mga babaeng gaya ko na buntis na walang mapupuntahan. Gusto niya sa araw din na yun niya ako ilayo, pero hindi ako. I need to finish the contract. That way alam kong walang panghahawakan si Benedicto sa akin. Hindi niya pahihirapan ng mga taong nakapaligid sa akin kahit na wala na ako. Dahil natapos namin ang aming kontrata, wala na siyang panghahawakan palaban sa akin. Binabala ko na nga rin na pirmahan ang divorce na matagal niya nang gustong pirmahan ko. Hawak kong waiver na pinirmahan ko nang biglang bumukas ang pinto sa kwartong kinaroonan ko. Ang madilim na mukha ni Benedictong bumungad doon. Mabilis kong tinago ang sonogram at waiver sa una na nasa likuran ko. Si Enric na nasa tabi ko'y napatayo nang makita si Benedicto. Let's go home. Malamig pa sa yelong saan ni Benedicto. Sa akin nakatingin ng tila nag-aapoy niyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ko. Hindi pinansin si Eric na naroon. Bigla niya akong hinawakan at halos padarag na hilahin palis sa kama. Mr. Argente, binabalaan kita. She is our patient. Pinigilan siya ni Enric. Gumitna si Enric sa amin, kaya nabitawan ako ni Benedicto. Ako naman ang nataranta, hinawakan ko si Enric sa braso. Nang makita yun ni Benedicto ay mas lalong dumilim ang mukha niya.
Is that patient of yours in critical condition para hindi makauwi? As I look at her, she looks fine to me. Nakakaya pa nga niyang makipaglandian sa doktor niya. My patient needs to rest due to trauma, Mr. Argente. Tumingin si Benedicto sa akin, ngumisi. Then she'll take a rest at home, madiin niyang eka. Tila sa akin sinasabing mga yun, may tila babala bawat lumalabas sa bibig niya. Hindi ko gusto magkagulo, lalo na't maapektuhan ang trabaho ni Enric gaya na napagkasunduan namin. Tatapusin kong kontrata. Angelina, bumaba ka na dyan. Umuwi na tayo, utos ni Benedicto. This time, may kalakip na banta ang tingin niya, huminga ako ng malalim. 1 buwan pang pagtitiis. Kapag natapos ang kontrata namin ay wala na siyang panghahawakan pa sa akin. Magagawa kong sarili kong mawalang parang bula na hindi niya sasaktan ng mga nakapaligid sa akin. Sila manang bebang, gusto kong matupad niya ang kahilingan niyang magkaroon ng restaurant. Tinutulungan siya ngayon ni Benedictong makapagsimula. Si Papa, wala akong balita sa kanya pero ang kaalaman na hindi siya nakakulong ay okay na ako doon. Hindi man niya ako mahal bilang anak niya, yun ang huli kong magagawa para sa kanya. Ang iba pang mga tao na minahal ko, hindi sila papakialaman ni Benedicto habang tinapos ko ang kontrata. Enric, uuwi na ako. Mabilis nang umarap sa akin si Enric, marahas na umiling. Sobrang nag-aalalang hilat siya ng mukha niya. Mag-uusap pa sana kami ng dapat kong gawin habang hindi ko magawang inumin ng gamot na binigay niya. Mga alternatibong paraan para kahit papani matulungan ako sa aking pagbubuntis. Can you give me time to change? Pwede ba kayong lumabas sa dalawa? Pakiusap ko. I am wearing a hospital gown at gusto kong magbihis. Patuyang humalakak si Benedicto tumingin sa akin. Please, pakiusap ko. Saglit niya akong tinitigan ng masama bago parang bagyong lumabas sa silita kay naroroonan ko. May bagsik sa bawat takbang niyang palabas. Nang wala na siya, muli akong hinarap ni Enric. Just come with me now. Pwede na kitang itakas. Kung iniisip mong trabaho ko, I can survive without it. Umiling ako. Hindi ko isasakripisyo sinuman para sa kalayaan ko pansamantala. Tatapusin kong kasunduan para lumaya ng tuluyan, Enric. Salamat. Walang nagawa si Enric kung hindi iwanan ako para makapagbihis. Kahit hirap na hirap ay nagawa kong isuot ang mga damit kong may bahid pa ng dugo dahil sa mga sugat na natamo ko. May mga punit din yun pero wala na akong pakialam. Ang mahalagay masunod ko si Benedicto. Hindi ko rin kinalimutan kunin ng sonogram at waiver at tinago yun sa bag ko. Nanghihina pa rin ako pero sinubukan ko maging maayos sa paningin ni Benedicto at Enric. Alam ko hindi ako makakapagkunwari kay Enric, pero at least kay Benedicto, pwede pa. Kahit naman halos mamatay ako, alam ko hindi niya mapapansin at wala siyang magiging pakialam. Tahimik kaming dalawa habang nasa loob ng sasakyan. Maging si Clarence na nagmamaneho'y tahimik din. Wala akong planong makipag-argumento kay Benedicto, kaya minabuti kong manahimik. Mas gusto ko na lang napangalagaan ang sariling anak ko. Sa katahimikan na yon, pumaibabaw ang pagtunog ng telepono. Sinagot ni Clarence yon dahil paglingon niya kay Benedicto ay nakapikit itong nasa tabi ko. Maging ako nilingon siya dahil hindi siya kumilos. Dahil nagmamaneho ay sinagot yon ni Clarence na naka-loudspeak. Kaya ang usapan nila ng taong tumatawag ay nadidinig ko. Nasaan ang walang hiyang babae na yan? Papatayin ko siya sa ginawa niya sa anak ko. Kasalanan niyang nangyari sa anak ko. Mabilis na pinatay ni Clarence ang tawag pero huli na narinig ko na sa akin na naman ang sisi. Si Mama ang tumawag habang magkahalong galit at iyak ang mababanaag sa kanyang tinig mula sa kabilang linya. Gumalaw si Benedicto kaya napalingon ako sa kanya. Seryoso siyang tumingin sa akin. Parang patalim ang mga mata niyang tumitig sa gawi ko. Ayon sa kanya, kritikal ang lagay ni Miriam. Sigurado, kahit siya'y alam kong akong sinisisi niya sa nangyari, sa babaeng pinakamamahal niya, hindi man siya magsalita at direktang akusahan ako, alam kong akong iniisip niya na may kasalanan. Hindi ko mapigilang mapait na mapangiti, bagay na hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Nakikita kung paano gumalaw ang panga niya at ang pagtagis ng kanyang bagang. Hihilingin mo ba na sana ako na lang ang naroon sa sitwasyon ni Miriam ngayon? Sana ako na lang talaga, Benedicto, at mas hihilingin kong tuluyan akong mawala kaysang porosahan mo sa kasalanang wala akong kinalaman. Tama ka nang narinig, paniwalaan mo man ako hindi. Wala akong kinalaman sa nangyari. Umiwas ang mga mata ko sa kanya nang biglang sumibol ang luha sa mga mata ko. Ang sabi ko hindi ako iiyak pero heto na naman ako. Emosyonal. Dahil ang taong mahal ko, kamatayan ko ang nais. Benedicto point of view. Mas sumigting ang pangako nang marinig ang sinabi ni Angelina na mas gugustuhin niyang siyang nasa sitwasyon ni Miriam ngayon. Kumuyom ang kamao ko. I don't think I want her to be that situation. She can't die without my permission. Kahit kamatayan niya, dapat ay alam ko. Dapat ay may permiso ako. Kung sasabihin kong huwag siyang mamatay, she needs to obey me.
Because even in death, I will make her suffer kung bigla na lamang siyang mawawala nang walang abiso sa akin. Oo, galit ako. Galit na galit ako dahil sa mga narinig ko. Sa kalagitnaan ng meeting ko, tumatawag si Miriam. I want to ignore it. Pero nag-text siya. She said she was back home and she's with Angelina. Nataranta ako. Why does she need to meet Angelina? Dali-dali kong sinagot yon. Para ano? Para marinig ang mga katotohanan ng ginusto kong kalimutan sana at huwag paniwalaan. I gave her a benefit of the doubt when she said she was nothing to do with her father's scheme. Sinubukan kong patawarin siya, but with what I heard, para bang sinuntok ako ng katotohanan. Katotohanang niloloko ako ni Angelina sa mga taong alam niyang kinasusuklaman ko. Can you trade with her then? I said. I just want to inflict pain on her with my words. Because I want her to feel the pain I am in right now. Tumingin siya sa akin, ngumiti na para bang nakakatawa ang hamon ko. Do you want me to lie down on the road and watch me hit by a car, Benedicto? I can right now. Kaya ko ding tumalon sa sasakyan nito para patunayan sa'yo. Angelina, sigaw ko ng akma niyang bubuksan ang pinto ng sasakyan. Biglang napapreno si Clarence dahil sa pag-aalalang gagawin nga ni Angelina yon. Bakit mo ko pinipigilan, Benedicto? Hindi ba itong gusto mo? Kumuyong ang kamao ko may ilang mga sugat. Nung marinig kong usapan nila ni Miriam, hindi ko napigilang suntukin ng mesa sa meeting room. Niwala ko naging pakialam na may mga kamiting ako. Hindi ko matanggap ang mga narinig ko. Biglang tumawa si Angelina. Tawang nakakaloko. O gusto mo pala akong mamatay ng dahan-dahan? Suffer until my last breath, right? Stop! Sigaw ko sa kanya. I just want her to stop. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. Nang makarating kami sa bahay ay nauna siyang lumabas sa kotse. Hindi niya hinintay si Clarence na pabuksan siya gaya noon. Walang lingon-likod siyang pumasok sa bahay. Is she really okay, Benedicto? Napalingon ako kay Clarence. Of course. I answered pero parang hindi sigurado. Her clothes are in a mess. I saw her hand was a bandage. Pero hindi ko nagawang kamustahin siya. Galit ang umiiral sa sistema ko sa oras na to. I know I have a poor judgment when I'm very angry. Pasensya ka na kung nahuli ako nung utusan mo kung puntahan si Angelina. Naunahan ako sa klolohan siya. Nagtagis ang bagang ko. I saw her in the incident scene pero kinain ako ng galit ko at pag-aalala kay Miriam na siyang halos napuruhan sa pagbangga ng sasakyan sa coffee shop. Ang sabing nakatulog daw ang driver kaya sumampa sa coffee shop at bumangga doon. Kumuyom mga kamao ko na kahit masakit ininda ko as her eyes were asking for help, mas minabuti kong baliwalain siya dahil sa pinairal kong galit. Benedicto, I think you need to clarify things to Angelina. Inakala niya yata ang insidenteng nangyari siyang sinisisi. Kilala natin si Mrs. Montenegro pero isipin niyang maging tayo sinisisi siya. Let her. If she needs to suffer because of this, let her. Putol ko sa sinasabi ni Clarence, contradicting what I really wanted. Why do you want her to suffer this much, Benedicto? Hindi ka ba naawa kay Angelina? Tinapunan ko ng masamang tingin si Clarence. Should I pity her? Pagkaka kong natawa. If I do, should I let her go then? Should I forget everything she has done? I suffered. Pakiramdam ko pinaglaruan ako. Alam mo kung anong ayaw ko, Clarence? Ang paikutin ako sa palad ng iba. Hindi ko maiwasang ilabas ang galit sa sistema ko. Let her father rot in hell, Benedicto. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin si Clarence. Nangako ka kay Angelina. Nagumpisa pa lamang ako, Clarence. I'll raise those people around her. Mga tao naging kasabot niya. Galit, yun ang gusto kong pairalin kaysa ang awa. Walang magagawang sinuman para baliin ang gusto kong gawin. Kahit si Nana, Sofia o Clarence pa. Bumalik tayo sa hospital, Clarence. Tell also our guards that Angelina can't go anywhere without my permission. Gabing-gabi na nang makauwi ako sa bahay. Miriam was out of danger pero natili siyang unconscious. Until when, walang maisagot ang mga doktor. Na kay Miriam na daw ang bagay na yon kung kailan niya gustong gumising because everything looks fine with her. Her right feet were broken as well. Instead of going straight to my room, pumasok ako sa opisina ko. I opened the drawer kung saan may naroon ng kontrata at divorce agreement. Namin ni Angelina, nilabas ko yon. Pinakatitigan, in the divorce agreement, Angelina only wants the 2 years of us being married. Hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan sa 3 taon na yon. She only suffers anyway. Life was not easy after the incident. Angelina stopped smiling. She will prepare breakfast and dinner for me. Sabay kaming kumain but it feels hell na para bang dinadamay niya ako sa parusa para sa kanya. Hindi niya na ako hinihintay sa gabi. Bumalik ako sa dati. I always go home late dahil sa ayaw ko siyang makita kundi dahil parang impyerno.
Para sa akin na makita siyang walang kabuhay-buhay. Tumahimik siyang bigla na para bang wala na karapatang magsalita pa. Hinihintay ko siyang magsisi at sabihin sa akin ng totoo. Hindi ko sinabing tumigil siyang ngumiti. Tumigil siyang mabuhay sa gaya ng dati. I want her to explain. I can't take it anymore. I want to end this hell for us. Kaya dalang divorce paper, I went to her room. Tell her lies para pirmahan niyang divorce paper. It's not because Miriam was here. It's because of the hell we are right now.